Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez. Sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute at ang Earth Savers, hinirang na UNESCO Dream Center, ika-6 lamang po sa mundo na binigyan ng ganyang pagkilala at pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi ng ating pagtatapos ng coverage na naganap dito sa DZRH Radyo Balintataw, kung saan dumayo nga po kami ni Bong Moyar, ang aming production technical supervisor, para mapabahagi ang kaganapan sa 20th anniversary ng founding ng cityhood ng Santiago. At katulad po ng mga nakaraang gabi, ang kasama po natin na co-host ay ang ating dating production assistant ngayon ay councilor ng Santiago City at inanyayahan nga po tayo at siya rin po ay chairman ng Region 2 Philippine Councilors League. Kung saan naman ay binalita rin natin ang Art a Tank Project para sa Earth Day event. At nandito nga po, pababatiin po muna natin si Councilor Hexelon Alvarez para siya mismo ang magbigay ng mga magagandang dilag na kalahok na naging climax naman sa Miss Mutya ng Santiago Search. Napakaraming mga iba't ibang event. Siguro po ay magbibigay rin pa siya ng mga ibang mga balita. Merong mga kites, di ba? Meron pang mga dog show. Sa kanya na natin kunin ang report. At ating pong ibabahagi naman ang ilang pang mga kwentuhan na nangyari sa Santiago City. Hex! Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Balintataw. Nais ko lang din sana pasalamatan lahat po ng mga nakilahok po itong mga nakaraan araw na nagpakasaya po ang buong Santiago City at nagkaisa po ang taong bayan pati ang ating pong LGU upang idiriwang itong celebration na ito. Actually, ang nangyari dito, nagkaroon ng 20 na okasyon o 20 na events to symbolize or para ibahagi markahan yung 20 years ng Santiago City. Marami nga po ang nagtatanong ano ba ang pangalan po na itong piyesta na to, sapagkat dati ang alam nila ay Pataraday. At ito ang nanalo Ito yung nanalo sa DOT. Award winner festival. Ang ibig sabihin pa nga anong tawag nun? Home run or Grand Slam winner. Grand Slam winner. Ang pagkakaalam o ang pagpapaliwanag po ay ito ay iba sa naging ng Pataraday sapagkat ito ay pag-celebrate ng 20th anniversary. Yun po ang So, ang focus ngayon ay 20th anniversary year of cityhood. Opo. Yan po yung
Alam mo, nung isang taon na nandoon din tayo, kasi palaging inaabangan itong mutya ng Santiago City. Lalo na, no, dahil mula sa Isabela, ang nagwagi ng Miss Supranational. At hindi lang po yun. Ang mahalaga ay mula sa iba't ibang barangay, meron talaga silang cheering squad kung sino ang mga kanilang pambato. Opo. At sa dami ng mga lumahok, merong naging 20 finalists. Opo. At lahat po ng itong 20 finalists ay nagmula sa iba't ibang mga barangay ng Santiago City. Kumare, ibabanggitin ko rin din. Para mabati naman natin yung mga barangay na nagwagi sa pamamagitan ng pagpili ng 20 finalists. 37 barangays kayo, di ba? 37 At ngayon, 20 ang naging finalist. Semi-finalist, sorry. Ito yung 20 na pinagpilian sa lahat at sila yung naglaban-laban at nung gabi ng parangal o yung gabi ng pagkakorona ng Mutya ng Santiago. Maraming mga awards nga eh. Ito po yung mga sumusunod na 20 finalists at ang kanilang pinagmulan na barangay. In no actual order po ito. Basta lahat ho ng napiling semi-finalists. So, isa po dyan ay si Binibining Camille Kate Cayetano mula sa Barangay Batal, si Binibining Mariel Antoinette Tubay mula sa Caloocan, si Binibining Myla Paula Rixiel Malate mula sa Centro West, Serino Joy Medina mula sa Centro East, Kimberly Bana Mariano mula sa Barangay Rizal, Lenilyn Loyola mula sa Barangay Rosario, Jens Jewel Keith Alejandro mula sa Dubinan East, at si Binibining Priscilla Nanyong mula sa Dubinan East. Meron din po si Salma Islam mula sa Barangay Rizal, si Joanna Corpus mula sa Dubinan West, at si Lorraine Ann Escuadro mula naman po sa Barangay Plaridel. Yan po, lahat ng nabanggit ko ay yung 20 semi-finalists para sa Mutya ng Santiago. Alam po ninyo, naalala ko, last year, nung dumalo rin kami, dahil ito palagi ay masigla, ang inanyayahan ni Mayor Ami Navarro ay walang iba kung hindi si Daniel Padilla at nandun rin si Coco Martin. Ngayong taon naman, ang inanyayahan ni Mayor Joseph Tan ay isa po sa mga host nung gabi na yon ay si walang iba dating kung hindi Pilipining Pilipinas Venus Ra. Yeah, na nagwagi rin na finalist sa Miss Universe. Nagwagi naman sa taong ito ay walang iba kung hindi si ang Mutya ng Santiago 2014 ay walang iba kundi si Binibining Lorraine Ann Escuadro mula po sa Barangay Plaridel. Alam po ninyo, 16 years old lang siya. And matangkad at sabi nga niya nakafocus siya sa kanyang education kasi katatapos lang niya mag-high school. High school graduate lamang po siya. Ang kanyang ina ay actually isa sa mga kawani ng ating local government unit. At nakita nga po natin lahat itong mga mutya doon sa tinagurian po nating parada naman na lahat nag-participate. Meron din pong mga nandun rin yung mga katutubo. Sa katunayan nga ay nakilahok si Commissioner Hierson Alvarez sa panay-letrato rin dun sa mga katutubo dahil tumulong din siya sa kanila. At siya isang katutubo din, katulad ko. So, ang maganda pong nangyari ay naganap lahat ito. Maraming events. Bukod sa Miss Mutya, sabi mo, meron pa nga rin napakarami. 20 po yung 20 po yung events yung nangyari. At isa nga doon yung mga nakilahok sa Miss Santiago dahil dapat din binibigyan natin o respeto natin ang tinatawag ang mga karapatan ng lahat sapagkat sila itao rin, dapat pantay-pantay na pakikitungo binibigay sa kanila. Doon naman po sa Miss
Santiago or Mutya ng Santiago. Ang direktor ng produksyon ay ang Dean of Student Affairs Ng na La Salette si University, si Dean Benedict Santiago. Santiago ng La Salette University. At kanya siguro na sama rin po tayo sa presentation ng mga awards. Ang inyong lingkod, gayon din ang dating senador, at ang special guests po nila ay si Secretary Mamba na siya ang presidential liaison sa Congress at sa Senate, at siyempre nandun din si Governor Bogie D. At babatiin po natin siya para sa Isabela Day. Happy Isabela Day po sa lahat po ng mga Isabel. Sa Mayo 10. Yan na nga po ay bukas. Sabado, may inaugural ng Isabela Monument at marami rin pong events to celebrate Isabela Day. Mahalaga po yung bawat probinsya, bawat syudad, bawat munisipalidad ay nagkakaroon ng kanilang mga fiesta na nagiging pagkakataon ng pagsasama-sama. Mahalaga rin po na pinag-uusapan itong mga events na ito na maaari rin namang maging tools for education. Ang maganda nga pong pangyayari ay ang pagbibigay pansin ngayon sa Isabela State University at sa La Salette University na napag-usapan nga po ni Consul ad honorem Telmo Luis Cunanan Jr. sa kanyang pakikipag-usap pa sa iyo, Councilor Hex Alvarez, for a possible tripartite sister cityhood agreement between Georgia at kasama po siyempre ang Kawayan na sa pamumuno ni Mayor Bernard D. at ang Santiago City na hopefully merong concurrence ang inyong council, hindi ba? At nakausap mo na ang majority floor leader. Nakausap ko na po ang aming majority floor leader na si Councilor Arlene Alvarez Reyes, at nakikiisa din naman po siya dito. Pagpapatuloy po namin ang pag-uusap, at siguro ako ay very hopeful na ito ay may sasatupad po natin, sapagkat ito ang magiging kauna-unahang international link-up. Sapagkat marami tayong mga sisterhood, katulad ng Santiago City ay ang sister city namin ay Makati City din. Bukod pa sa marami pang ibang mga syudad or towns sa loob ng Pilipinas. Pero ito ay magiging isang karangalan po para sa amin dito na taga Santiago, na meron kami din kinakapatid na syudad na mula sa Europa. Tapos connected pa sa Kawayan na entry point sa Isabela Province. Dahil nga sa airport. At nakatutuwa na very interested si Mayor Bernard D. Papasalamat din po tayo sa kanya. Very culture-friendly dahil siyempre ang kanyang mommy, si Cecil D., the wife of the former governor of Isabela, ay chairman noon ng Committee for Communications. For Culture Communications. At ngayon naman ay member of the board ng KBP. At kung nagtataka kayo, ang Georgia po ay a land of 5 million people sa Central Caucasus region na talagang nasa kalagitnaan ng Europa at Asia. Very diverse. Alam po ninyo, nasa kanila yung Caucasus Mountain Range, the highest in Europe. Andun ang Black Sea. At yung mga national parks and UNESCO heritage site din nila. At saka yung kanilang delicious cuisine at ang kanilang vino or wine. Kanya napakagandang may ugnay rin sa Isabela
May mga falls at saka syempre sa Region 2, you have the Pacific Coastline, you have the Cagayan River, and the Sierra Madre Mountains. So maganda pong ugnayan na magaganap pag napatupad dito at gaganapin nga po yan sa discussions with the Honorary Consul Thelmo Buddy Conanan. Nandito rin lang naman po tayo sa Santiago City sa pagbabahagi ng 20 events for the 20th founding anniversary ng cityhood. Siyempre, isa sa pinakamahalagang pagpapaunlad sa isang bayan ay ang edukasyon. Lalo na nga po ngayong Mayo, we are celebrating the UNESCO International Arts Education Week. At may pagmamalaki natin na tayo po bilang Philippine delegation, ang pumanaw na si Chairman Vilma Labrador noon ng NCCA at ang inyong lingkod bilang UNESCO Dream Center at UNESCO Artists for Peace, ang nagsulong po nito sa Korea during the World Arts Education Conference. At nagagalak tayo na ito ay tinanggap ang ating proposisyon at kinampihan at isinulong ng Republic of Korea sa UNESCO para magkaroon ng International Arts Education Week. Kanya tayo naman po ay ating pinapatupad yan. Masigasig na ating pong isinusulong at katatapos nga lang po ng International Dance Day na nakita naman po dito sa Santiago City na pinapatupad ang adhikain na pagpapalaganap ng sayaw mula sa tradisyon hanggang sa mga makabagong anyo sa ating panahon. At yun nga po ang ating ipinabahagi. At kanina nga lang yung tungkol sa mga nagwagi o masasabi nating sumali sa mutya ng Santiago. Ngayon po sinasabi natin na hindi lamang kagandahan ang pagpili na ng mga beauty contest. Kailangan kasama doon ang kaalaman at kamalayan at kagalingan rin sa talento. Kanya nagagalak tayo na makakapanayam natin dito sa Santiago City, walang iba kung hindi ang coordinator ng Araling Panlipunan sa Division ng Santiago City. Si Ginang Virginia Dakiwan. Ayun. Matyaga po siyang nagpapatupad nitong mga adhikain ng DepEd dito sa Santiago City. At atin naman pong hihingin ang balita kung paano ang mga pinapatupad sa bagong K-12 program. Paano pa? Pasukan na ho sa June. Pabatiin po muna natin bago niya sasagutin yan at ibabalita rin niya ang mga ginaganap nila dito sa Santiago City o sa buong kapuluan kasapi sa pananaw ng DepEd. Okay, ito na po ang tinig ng ating coordinator. Bumati na po kayo sa lahat ng mga estudyante at guro na inyong nakakaugnayan sa inyong pagpapatupad sa inyong katungkulan bilang coordinator ng Araling Panlipunan Division. Magandang gabi po sa mga taga-Santiagueños, lalong-lalo na sa Department of Education, Division of Santiago City, to all the DepEd officials headed by the Regional Director, Attorney Sebastian G. Tayaban, and concurrent Assistant Schools Division Superintendent of the Division of Santiago City. Likewise, to our OIC Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Nestor R. Lucas, at sa lahat po ng mga guro at
lalong-lalo na rin po sa aming minamahal na alkalde, Estudyante. si Honorable Joseph Salvador Tan, at sa aming minamahal na mga mag-aaral sa Ayun. Santiago City. So, ngayon, si Brother Armin po ay talagang nakatutok sa tinatawag po nating pagpapatupad ng K-12 curriculum. Malaking diskusyon na nangyari, napatupad ang batas, kanya nagkaroon ng mga preparation. Ano ho ba ang mga ginawa niyong paghahanda? Kakayanin na po ba ang pagpasok ng K-12 sa Santiago City? Ginang Alvarez, tungkol po sa K-12, the implementation of K-12 in the division of Santiago City, I could say that we are very much ready because we have already implemented the trainings for grade 7, last year for grade 8, and this year is for grade 9, which will be held at Baguio, the national training for trainers for K9. So this is in preparation for the K-12 enhancements of basic education program. At tungkol po naman dito sa K-12 na ito ay napakahalaga sapagkat ang tatlong haligi nito ay ang mga sumusunod. We have the academic, the second is the School of Arts and Sports, and third is for TechVoc. So yan po ang focus ng aming minamahal Yun ang sinabing na Secretary dinagdag, Luistro, Brother Armin Armin. Luistro. Ayun. At nagagalak naman tayong malaman na talagang handang-handa o naghahanda sa pamamagitan ng orientation and training and enhancement. At yan naman po ang ginaganap sa mga rehiyon at sa mga syudad at sa mga bayan-bayanan para lahat ng mga paaralan ay magagampanan itong pagpapatupad ng bagong batas ng K-12. Exactly, because the implementation, during the implementation of grade 8, this was implemented in the two institutional service providers, the University of St. Paul and the other one is St. Mary's, University of St. Mary's in Bayombong. Dito po, nag-training ang lahat ng mga guro Sa sa Region iba't 2. ibang aralin po. So, itong dalawang universidad na ito ang naging institutional service provider. So, we had the Na-complete na training yun, for oo. 2 weeks. So, this year again is the implementation of grade 9. So, it is really a series of trainings in preparation of the teachers. Ayun, mahalaga po talaga ang guro. Opo. So, Kanya, masasabi ko po na ang Division of Santiago City ay handang-handa na po sa pagpapatupad at naumpisahan na po ang grade 7, grade 8, and this year is grade 9. ayun. So, ano pa po ang masasabi ninyong aabangan o gagampanin, lalo na nga po ngayong Mayo, malapit na ang opening of the classes kasi hindi naman napalitan ang school calendar. Meron lang mga ibang piling universidad na sila po ang nag-postpone ng opening, some to July, hindi ba? Yes. Or August, like Ateneo, UST. Pero ang elementary and high school ay bubuksan pa rin sa June. June 2. Oo. Kanya sa pagbubukas ng June 2, anong preparasyon naman ang ginagawa ninyo? Okay, may I have this opportunity once again, ma'am, to inform that in preparation for the opening of classes, ay pinaghahandaan na naman po ang Brigada Eskwela. And in line with Brigada Eskwela, nais ko lamang bigyan pansin din ang tungkulin ng mga division, Supreme Student Government and Supreme Pupil Government, kasi ito po ay isang organisasyon, and under this one of the mandated trust and program of SSG Supreme Student Government is environmental awareness, like tree planting activity and Brigada Eskwela. So sa May 19 po ay ilo-launch po namin ang aktibidades na ito, ang pagtatanim ng mga puno dito sa Division Office ng Santiago City, and this was sponsored by Senro Ng DNR. DNR.
So, binigyan si Secretary Pahe yan, sino naman po ang senro dito? Ang sentro po dito ay ang nagbigay po ay si Dr. Artemio Gavino, ang sentro head ng Kawayan. Siya po ang nagbigay ng maraming seedlings, fruit trees na itatanim sa May 19. So, yan po ay launching ng tree planting activity and at the same time, launching din po ng Brigada Eskwela na ito po ay to be sponsored by different agencies like DNR, and we have invited also PNP, the Rotary Club, Rotarians, and other civic-minded organizations. Itong Brigada Eskwela, ito yung paglilinis at Opo, paghahanda this ng mga is- classrooms, Opo, ano? yes. Para pagbukas ng klase, Ay, handa-handa na po. ayos na. Baka merong walang ilaw, meron yung sirang banyo, hindi ba? Okay. So, yan po ay paghahanda para sa first day ng klase. Wala na pong nagtatrabahong mga bata, naglilinis, but formal classes starts June 2. Ayun. All students inside the classroom. Wala na Ayun. pong makikitang mga mag-aaral, naglilinis pa lamang. So, yun po ang purpose ng Brigada Eskwela. So, ito ay paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Oo. At ito Dito po sa ay sa Brigada Eskwela, suporta. hindi ba kasali ang mga parents dyan? Yes, exactly. Parent Teachers Association ay malaki ang kanilang ginagampanan dito. Yun tinatawag natin stakeholders because the support of stakeholders is really very vital in the implementation of this project. So once again, I would like to inform that we are very much ready here in the Division of Santiago City through the support of our DepEd official headed by our DepEd officials here in the Division of Santiago City headed by the Regional Director, Attorney Sebastian G. Tayaban, CPA, and concurrent OIC Schools Division Superintendent, and our OIC Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Nestor R. Lucas, and all teachers and stakeholders, both internal and external stakeholders. Ayun. Thank you very much. So, yan po ang panawagan mula sa DepEd para ready na ang pagpasok ng mga estudyante. At nakita naman natin na sa ani ng galing at talino ng mga Santiagueños, lahat sila sinasabi nagmula sa paaralan o sa simbahan ang kanilang pagprapractice na dito parang nakinang ang kanilang talino. Ayun, at nagagalak tayo sa ating pag-uusap kay Councilor Hexelon Alvarez at kay Councilor Aisen Marrero ay pinag-uusapan na itong mga talents na na-harvest ay pwedeng bigyan pa ng special enhancement workshop para higit pang magningning ang kanilang talino to give them more creative strategies for their theatrical presentations. So, yan po ang ating pagtatapos ng report from Santiago City mula po sa Radyo Balintatao na ito naman po ay napatupad sa pagdalaw namin ng aming Technical Production Supervisor Bong Moyar dito po sa Santiago City para sa kanilang very colorful, very lively, very meaningful 20th anniversary of cityhood ng Santiago City. Tayo naman po ay dumayo sapagkat ang Santiago po ang minamahal na ili ng aking kabiyak at ng aking anak. Hanggang dito na lang po at mabuhay ang patuloy na pagpapalago sa yaman ng kultura, kabihasnan, edukasyon, likas kayang kaunlaran ng Santiago City. Nagpapasalamat po tayo sa panahon na ibinigay ni Araling Panlipunan Coordinator, Division Coordinator ng Santiago City, walang iba kung hindi si Ginang Virginia Dakiwag. Ito po ang inyong lingkod,
Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theatre Institute at ng Earth Savers Movement, nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig, sa lahat po ng tumutulong. Siyempre po nandyan ang Coca-Cola Bottling Company, SM, Tesoros, Philippine Airlines, at kayo na nagpapatatag sa aming determinasyon na ihandog sa inyo ang isang makabuluhang paaralang bayan sa Himpapawid, ang Radyo Balintataw. Sa pagpapala ng Panginoon naman ay nabiyayaan muli ng isang tinatawag nating parangal mula sa KBP Golden Dove Award as Best Culture and Arts Program. Salamat po sa lahat na tumatangkilik sa Radyo Balintataw. At syempre po, ukol sa interview na naganap para sa 20th anniversary ng cityhood ng Santiago City, papasalamat din tayo sa Dreamwave Hotel sa pamumuno po ni Mr. Alexander Cruz. At syempre, ganun din po ang ating pagkilala kay Gloria Flamenco ng Flamenco's Garden sa Batal, Santiago City. Mabuhay ang Pilipinas at pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos.